pupunta na ng Mindiola yung mga kabataan na yun. 5, lalakarin daw nila. Magandang hapon po sa lahat. Ang balita po ngayon ay sinampahan na ng kasong Hindi ba mas ang nagsampa po ng complaint ay mga pare kasama na si Padre Reyes at iba pang mga kasamahan nila. Ang tawag nila sa kanila ay civil society. Ngayon pong araw, kaya si BP Sara ay kailangan sagutin yung complaint. Plunder, wala po yatang bail yan. At talagang kulong kagad habang nakakulong siya. Magandang araw po sa lahat. Dito po si Danny Dizon ng Dilo Isla TV. Tungkol po ito sa sinasabi ni Sentry o Senator Trillanes. Magandang araw po sa lahat. Dito po si Danny Dizon ng Dilo Isla TV. Tungkol po ito sa sinasabi ni Sentry o Senator Trillanes na mas merong magandang mangyayari sa susunod na taon 2026 dahil panibagong pagsasampa ulit ng impeachment complaint sa House. Sa panibagong pagsasampa ng impeachment complaint kay BP Sara ay idadaan sa Committee on Justice na hindi ginawa dati. Ngayon, sa panibagong impeachment complaint, kapag idinaan sa Committee on Justice, ay ipatatawag si BP Sara para sumagot sa mga katanungan. Kasi malamang isupuin na siya para sumagot sa mga complaint na isasampa sa House. At ang Committee on Justice ay magsasagawa ng paglilitis, patatawag yung mga complainant, mga witnesses, ultimo siguro yung AMLAC ay ipatawag at marami pa siguro na mga resource person doon. Ulam ka mamaya. Ito ngayon. Noon dati kasi hindi ganun ang nangyari. So this time ay iba na mangyayari at lalabas na. Doon pa lang sa House, lalabas na yung mga hindi lumabas ng nakaraan. So yan ang pagbabago na sinasabi ni ex-Senator Trillanes. Sa House pa lang may ilalampaso na ng gusto si BP Sara. Lilitaw na lahat yung kanyang mga nagawang paglabag sa batas. At
siyempre, i-cover yan ng media, ng social media. So doon pa lang, lalabas na yung mga baho. Doon pa lang lalabas na yung mga baho niya. So, paano ngayon niya masasagot lahat yan? At kapag hindi niya nasagot lahat yan, paano na yung ambisyon niya maging Pangulo kung sirang-sira na siya? Kahit na siguro hindi na ito makarating sa Senado, hindi matuloy yung impeachment dahil kasi pagdating doon sa Senado, sakaling umakyat doon, marami ng mga doon Maka Duterte na senador. Yun ay hindi pa tayo sigurado na maraming Maka Duterte, baka mababawasan na, baka matuloy na yung impeachment. Sana naman dahil iba na yung Senate President. Kunting paliwanag lang po yan dun sa sinabi ni ex-senator Trillanes na kitang-kita naman natin na talagang pinupursige na managot yung mga nagkasala sa bayan, sa mamamayan, mga opisyal na ibinoto ng mamamayan na hindi nagtrabaho ng maayos. Hindi sila magandang halimbawa, nagmumura, nagbabanta, ganon. At saka yung mga pondo na nakabinigay sa kanila, hindi may paliwanag kung saan napunta yung mga pera. So, hindi naman tayo papalag na ginastos nila yung nawala yung pondo, hindi may paliwanag kung saan napunta. Nagkaroon ng pondo yung DepEd, dating sekretary kasi si VP Sara sa DepEd. Tinatanong kung saan napunta yung 125 million at bigla na lang nawala in 11 days. So, maganda na yun kung doon pala sa house mabubuking na, hindi na maipapaliwanag ni Bibi Sara yun. Kapag hindi niya na ipaliwanag yun, ay papasok sa isipan ng mga botante na walang kwenta si Bibi Sara kung magiging pangulo pala ito. Magiging abusado, gagamitin niya mga pondo na hindi na pala niya may mapaliwanag kung saan mapupunta. So, ang tao mag-iisip kung iboboto siya, kung sakali man malastan yung impeachment, kung iboboto pa siya. So, yan po ang aking kaunting opinion. Ito po si Danilo Dizon ng Nilo Isla TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Hindi ba mas malabo ngayon yan? Dahil hindi nga siya hindi nga tinuloy yung trial, di ba? Hinarang ng Senado or nag-delay itong sina Jesus Cordero na matindi, tapos pinigilan ng Korte Suprema. Kung hindi natuloy nun, what would make it happen this time? Ganito, unang-una, regardless of the circumstances, pagka nag-lapse na yung 1-year prohibition, meron at merong magpa-file. So, whether may chance o wala, mangyayari pa rin ito haharapin. Ngayon, ito naman ang
ang advantage dito sa bagong Supreme Court ruling na sinasabi nila na ang impeachment process ay kailangan dumaan sa investigasyon ng Committee on Justice sa House of Representatives. Hindi daw pwede yung pina-fast track na yung pagka nakakuha na ng one-third ng membership ng House ay dire-diretso na itatransmit sa Senate. Kailangan daw mag-conduct ng hearing sa House. Mas maganda yon kasi magsisimula yung basically paglilitis kay Sara sa House of Representatives. Makikita na ng taong bayan, makakakuha na ng mga iba't ibang ebidensya, mga testigo na hindi nai-interrupt no mga Duterte na senador, kagaya nila Marcoleta, nila Cayetano, o sino man. 'Di ba? Kasi yun, iaharas pa nila yung mga testigo, yung mga abogado. Pero dito, parang quadcom environment sa House. So they can have that for 2 months, no? 60 days na hearings at makikita ng taong bayan as early as that point, kung meron talagang basihan, then we will see kung ano mangyayari from that point on. Sa analysis po ninyo, ano ba yung sa tingin nyo ayaw na ayaw ni Sara Duterte na lumabas tungkol sa kanya? Tungkol sa kanya. Bigyan ka na bakit? Alagay ko yung bank accounts issue. Isang mabigat na na issue na talagang pinagtatakpan na nila noon pa, 'di ba? Kagaya nga nung isang hearing ng Quadcom na nandoon pa si Duterte noon na kino-corner siyang pumirma ng waiver. Ayaw niya talagang pumirma ng waiver hanggang sa gumawa na lang ng eksena para mabago yung subject. Inabang kayo ng mic, ito ba yan? Oo, yun. At nung time na yon, ando doon si Sara Duterte sa likod. Nakikita niya yung mga sinasabi ko. Pero hindi siya nagkomentaryo ni isa tungkol doon sa mga nilabas ko. Kasi alam niya totoo. Alam niya totoo yan. So, isa yan. Di ba? Tapos, ito ngayong nangyari dito sa Quadcom. Yung tungkol sa confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos at iba-iba pang mga bogus na pangalan. Alam nyo, pagka nilagay yan sa isang impeachment process, kahit sa House of Representatives pa lang, yung audience mas lalawak. Diba? Mako-cover ng media ulit, mapapakita ulit yung mga issue na to. At talagang walang kalusot-lusot. Lalabas doon yung paano nilustay yung 125 million pesos in just 11 days. May kita yung magkano yung 250,000 pesos na bayad sa safe house per day. Diba? Tapos itong yung mga ghost employees, ghost activities na ginamit para i-clear yung mga confidential funds. Mahirap ito mahirap ito depensahan. Hindi niya to na-depensahan nung Quadcom pa lang, lalo ngayon sa impeachment trial na. Okay, para naman yung naratibo nila na sinasabi, eto, 612 billion ang ipinag-uusapan. Eto mga kongresista, billion yung kinurakot pagdating sa flood control. Kumbaga, nasan yung moral ascendancy ninyo? Alam ko twisted yung logic nun, pero how would you respond to that? Unang-una, yung mahigit 600 million pesos na nilustay plus 125 million nung latter part of 2022. Hindi yun nilalang. Sa ordinaryong Pilipino, mabigat yun. Daang milyon yun. Tapos, bukod pa riyan, kasi yung sa flood control naman kasi, malaking pera yung pinag-uusapan, pero yan yung allocations. Pero yung pinag-uusapan na komisyon na binigay kung kaninong senador o congressman, mga daan-daang milyon din. Di ba? Narinig niyo yung mga sinabi ni Bernardo, magkano 20% of so much.
inaabot nila, malaking pera pa rin yung 700 plus million. Tapos ito yan, makikita dito, yung sa bank accounts yung in-expose ko, tatlong bagay. Una, yung dividendo na natatanggap ng pamilya Duterte, lahat ng magkakapatid from Kitty, Baste, Ulong, Sara, Anilet, ulit si Tigong, meron silang mga tseke kada 6 na buwan. Ito ay galing sa isang drug lord na partner ni Michael Yang. So from 2011 to 2013, so that early, mayor si Sara Duterte noon, hindi niya mapapaliwanag yon kung bakit siya tumatanggap ng ganong cheque. Magkano po ito? Magkano muli? Yung ang average sa kanilang magkakapatid, mga 10 million eh. Every 6 months. Every 6 months. Each yon, each. Nakapangalan sa kanila yung cheque. Manager's check, di ba? So ang total nito, mga 40, sabihin mo ng 40 to 50 million every 6 months. So, yan yung makikita doon. Problema yon kasi drug lord na partner ni Michael Yang, di ba? O, doon sa war on drugs, pinagmamalaki ninyo na nagalit kayo sa droga, yung pala, kayo yung tumatanggap ng dividendo galing sa illegal drugs. O, ngayon, pangalawang makikita nila doon is yung sa joint account ni Sara Duterte at ni Digong ay na-monitor na matatrack natin ang transactions na from 2014 to 2015 just before the 2016 elections is